ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin ng kasalanan. Yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo na tumigis doon sa bundok ng Kalbaryo, yun ang naglinis ng ating mga kasalanan. Sinasabi, at huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ang katawan na pinananahanan ng kasalanan, ang ating pag-iral sa laman at dugo sa mundong ito ay inuhubog ng ating makasalanan at maruruming kalikasan. Ang makasalanang kalikasan sumasalahat ng tao. Lahat tayo ay may makasalanang kalikasan at nakakaapekto ito sa bawat bahagi ng ating buhay at pagkatao. Ito ang doktrina, ang ganap ng kasamaan ng tao at ito ay naayon sa Biblia. Lahat tayo ay nangagkasala. Babasa natin sa Isaiah chapter 53 verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay nangaligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. O bawat isa sa atin, nagkanya-kanyang daan. O, naligaw tayo gaya ng tupang ligaw. May kanta nga yan, di ba? Tupang ligaw. O, malapit na naman lubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo'y isip mo'y naglalakbay sa kawalan, para kang isang tupang ligaw. Kaya yung may kanta yan, lahat tayo ay nasa tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayong sariling daan. Inamin ni Apostol Pablo na ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Babasa natin sa Roma chapter 7 verse 14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y nasa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yung kautusan daw ay sa Espiritu. Ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim sa ng kasalanan. So, idinagdag pa ni Apostol Pablo, kaya nga tunay akong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Mabasa natin sa Romans chapter 7 verse 25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. O kaya nga yung laman sa kautusan ng kasalanan. Ginawa ang kautusan para sa kasalanan. Amen. O, kaya yung ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon ay ang ating pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Maliwanag. Sinabi pa ni Solomon, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Mabasa natin sa Ecclesiastes
chapter 7, 20. Ano ang sinasabi sa talata? Ecclesiastes chapter 7, verse 25. Ganito ang sinasabi. Ha? 20 pala. 20. Sa 20. Anong sabi sa 20? Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Wala tayo makasalanan. Amen. Walang mabuti, sinabi ni Haring Solomon. Maaaring si Apostol Pablo, si Apostol Juan, ang pinaka-direkta ang pagpapaliwanag sa doktrinang ito. Kung sinasabi ni Apostol Juan, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. Amen. At ang katotohanan ay wala sa atin. Amen. Maliwanag ang wika ni Apostol Juan. Kaya lahat tayo ay nagkasala, may kasalanan. Sabi niya, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Ang mga bata ay may kasalanang kalikasan. Ikinalulungkot ni Haring David ang katotohanan na isinilang siya na taglay ang makasalanang kalikasan. Sinabi ni David, narito ako'y inanyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Mabasa natin sa Awit, chapter 51. Awit 51 verse 5. Ano sinasabi? Ganito ang sinasabi. Narito ako'y inanyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. O doon pa lang sa loob ng tiyan ng ina mo, habang nabubuo ka, may kasalanan ka na, sabi ni Haring David. O maliwanag ang sinasabi ni Haring David dito. Ang sabi sa 5, ang sabi, isinilang siya, sinabi ni David, narito ako'y inanyuhan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. O, yung kasalanan, yung laman, yung nabubuo sa loob ng yun ang kasalanan. Yung laman. Ano pa ang sinasabi? Sinabi rin ni David sa isa paniyang sulat, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Mabasa natin sa Awit, chapter 58, verse 3. Ganito ang sinasabi. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. O doon pa lang sa bahay bata ng nanay, ng ina, alam na yung masama. Diba?
Sinabi ni Haring David. Ang sabi, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata o bahay bata. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sinabi sa kasulatan na nilikha ang tao na mabuti at walang makasalanang kalikasan. Mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 27. Ganito ang sinasabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh. Gayunpaman, itinala sa Genesis chapter 3. Mababasa natin chapter 3 verse 3 hanggang 6. Ganito ang sinasabi, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sa 4, sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. O tinukso ng ahas si Eva. Ang sabi ng ahas, na sumapi yung diablo sa ahas. Sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa 5, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sa 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Sino yung natukso? Si Eva. Si Eva. Nadamay si Adan. Kaya yung babae mahina. Kaya nagkasala si Eva at si Adan. Dati nung una, nung nilikha sila ng Diyos, sila'y wangis ng Diyos. Wala sila, ignorante sila. Hindi nila alam na sila'y hubad. Pero nung nagkasala sila, nadilat ang mata ni Eva na sila'y hubad. Mababasa natin yan sa 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala, sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapid. Kasi nga si Eva, natuklasan niya ang sexual na nasa sanlibutan. Kaya nadilat ang kanyang mata na sila'y hubad. Sa patuloy tayo sa pinarusahan niya si Eva tsaka si yung ahas. Mabasa natin sa anong chapter? Sa 13, ang sabi nito, sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, ginaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sa 14, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng lahat sa lahat ng hayop
at nang higit bawat ganit sa parang ang iyong tiyan, ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. O, pinarusahan ng Diyos ang ahas. O dati, ang ahas, hindi talaga, ahas na yung tiyan niya, gumagapang. Ang ahas, gaya yan, halos ng tao. Nakakausap niya nga si Eva, di ba? Tinugso ng ahas si Eva. Ang sabi sa talata, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa mga ganit sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa 15, patuloy tayo. At pagkaalitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Maliwanag yung sinasabi, di ba? At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Yung binhi ng ahas tsaka yung binhi ni Adan. Pag-aalitin daw. Sabi, pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. O kaya nga nung pinanganak si Cain, unang pinanganak yan. Sumunod si Abel. O nung andog sila sa Diyos ng hain, kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel. Kasi buhay yun eh. Yung handog ni Cain, patay. Kaya nagalit si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid. O bakit niya pinatay? Dahil si Cain ay anak ng dyablo. Kung mababasa natin sa sabi sa talata, ang pagsuway ni Adan at Eva dahil sa pagsuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan sa kanilang kalikasan. Agad silang pinag-uusig ng budhi, nakararanas ng pagkahiya at walang karapatan sa paglapit sa Diyos at nagtago sila sa presensya ng Diyos. Sa Genesis 3, verse 8, ganito ang sinasabi, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy na halamanan. Nang magkaanak na sila, ipinasa ni Adan ang kanyang larawan at wangis sa kanyang mga anak at mga inapo. Mabasa natin sa Genesis chapter 5:3. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis at hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Hindi kasali si Cain kasi hindi nga siya anak ni Adam. Nahayag ang makasalanang kalikasan sa kanyang talaan ng angkan. At ang una nilang anak na si Cain ang naging kauna-unahang mamamatay tao. Pinatay niya si Abel sa unang Juan chapter 3 verse 3 chapter 3 verse 10. Ganito ang sinasabi, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Sa 12, patuloy pa tayo.
Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kapatid. Tamo kung yung kapatid mo nga lang, kung hindi mo ibigin yan eh. Ano ang sinasabi sa talata? Ang sabi, ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kapatid. O kaya, kung hindi mo iniibig ang kapatid, yung kapatid, ay hindi sa Diyos. Sa 12, patuloy tayo. Sa 12, laktaw tayo. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. O maliwanag kasi si Cain ay anak ng dyablo. Sinasabi nga sa talata di ba? Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kapatid. Kaya si Cain ay anak ng dyablo. Hindi sa Diyos yan. Kaya dalawa lang ang tao sa mundong ito. Isang masama at mabuti. O, inano ng dyablo yung lahi niya doon sa kay Eva. Yung masama. O, kaya naging dalawa lang ang tao sa mundo. Isang masama at mabuti. Mula sa salit-saling lahi, ipinasa ang makasalanang kalikasan sa buong sangkatauhan, gaya kung paano sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay nararanasan ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mabasa natin sa Roma, chapter 5, verse 12. Ganito ang sinasabi, kaya nga, kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Kaya nga, lahat ng laman, lahat ng tao ay namamatay dahil ang laman ito ay ang makasalanan. Ito yung binhi na minana natin sa ating mga magulang. Ang talata ding ito ay nagpapahayag sa nakakalungkot ng katotohanan na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mababasa natin sa Roma chapter 6 verse 23. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano ang kabayaran daw ng kasalanan? Kamatayan. O kaya huwag tayong gagawa ng kasalanan. Doon tayo sa matuwid para pagkalooban tayo ng walang bayad ng Diyos. Ito yung buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa Efeso chapter 2 verse 1. Ganito ang sinasabi, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Binuhay tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating pagsalangsang at sa mga kasalanan natin. Ang iba pang kasalanan ay ang pagtatanggi sa Diyos at kamangmangan sa katotohanan. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8.
Sa Roma chapter 8, verse 7. Verse 7 hanggang 8. Ganito ang sinasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagganit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga. O, anong sabi sa talata? Ang kaisipan ng laman ay pakikipagganit sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. O, yung kaisipan ng laman natin, yun, dapat huwag tayong mag-iisip sa laman dahil hindi nalulugod ng Panginoon. Said, ang nangasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. O, kaya yung nasa laman tayo, tapos yung gawa natin sa sanlibutan, hindi nakalugod sa Diyos yan. Kaya lang naman na lulugod sa atin ng Diyos, pinupuri natin siya, sinasamba natin siya. Sa pamamagitan ng gayong pagpupuri, pagsamba, pinababanal natin ang ating katawan o ang ating para pagparito ng ating Panginoon Jesucristo ay walang dungis o kapintasan tayo. Ayan ang purpose ng simbahan, pinababanal natin ang ating katawan. Ano ba sinasabi sa unang Korinto 2:14? Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ano ang sabi sa talata? Ang taong ayon sa laman, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Diyos. Ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, hindi niya napag-uunawa. Ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya sinisiyasat tayo ng Espiritu kung tayo'y tapat sa Kanya o hindi. Hindi tayo maaaring makapagsinungaling sa Espiritu dahil nalalaman ng Espiritu Santo ang ating kalooban. Kaya nga sinasabi sa talata, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Mayroon lamang isang tao sa kasaysayan ng mundo na hindi nagkakaroon ng makasalanang kalikasan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagsilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang dahilan ng kanyang pagpasok sa mundo na hindi nasalinan ng sumpa ng Diyos. Mula kay Adan, pagkatapos namuhay si Jesus ng isang banal na pamumuhay at hindi nadungisan ng kasalanan kailanman. Siya ang makatuwirang banal ng Diyos. Mabasa natin sa Gawa, chapter 3, verse 14. Ganito ang sinasabi, dadapuan inyong pinakatanggihan ng banal at ang matuwid na ito, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. O yung banal at matuwid na ang ating Panginoon Jesucristo ay pinili pa ng mga kanyang kababayan na pakawalan ang magnanakaw kaysa sa kanya. Ipinapako sa krus ang ating Panginoon Jesucristo ng kanyang kababayan, mga Israel. Ang sabi sa talata,
Inyong pinakatanggihan ang banal at ang matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Yung mamamatay tao na yung nakatali sa krus ay yung pinakawalan, si Kristo, yun ang pinako. Na hindi nagkasala ang ating Panginoon. Mababasa natin sa 2 Korinto chapter 21. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Wala siyang kasalanan. Inari niya ang kasalanan natin na dapat tayo'y nagdudusa doon sa krus ng Kalbaryo, ngunit inari niya ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kaya iniligtas tayo sa naglalagablag na apoy. O kaya hindi na tayo alipin ng pagkakasala. Ito ang nagbigay daan upang siya ang maging perpektong handog at karapat-rapat na panghalili para sa ating mga makasalanan. Ang kordero ng Diyos kordero ng Diyos walang bahid, dungis at kapintasan. Mababasa natin sa unang Pedro chapter 1, 19. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Yung dugo ni Kristo, yun ang nagtubos sa atin doon sa ating mga kasalanan. O naghirap siya, sinuton siya ng tinik, nagbuhat siya ng krus. O umangal ba siya? Narinig ba natin na susuko ako? Wala, hindi siya sumuko. Hindi siya umimik, tinupad niya na tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Higit na makapangyarihan ng pagliligtas ni Kristo kaysa sa pangwawasak ni Adan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kaya tayo isinilang na muli. Ang ipinanganak ng laman ay sa laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Mabasa natin sa Juan. Sa Juan chapter 3, verse 6. Ganito ang sinasabi sa sulat ni Apostol Juan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu nga. Ano yung ipinanganak ng laman? Yung ina na mga anak, luluwa yung kanyang anak. Ayun yung ipinanganak ng laman. Ano naman yung ipinanganak ng Espiritu Santo? Yung pagbautismo sa atin. Pagbautismo sa tubig. Sinasabi sa talata. Nang isinilang tayo mula kay Eva at Adan, binana natin ang kanilang makasalanang kalikasan. Ngunit nang isinilang muli tayo kay Kristo, ay nagmana tayo ng panibagong kalikasan. Kaya sa Juan chapter 3, verse 5. Juan chapter 3, verse 5. Ganito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya
makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kinakailangan na isilang na muli tayo o bautismo sa tubig at ng Espiritu Santo. O, sinasabi pa sa talata, magkakaroon tayo ng bagong buhay, bagong puso, new life, new heart. Sinasabi sa pangalawang Korinto, verse 5, hanggang chapter 5, verse 17. Ganito ang sinasabi, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, bagong buhay, bagong puso. Pinagkalubang ka ng ating Panginoon sa Kristo ng bagong buhay at bagong puso. Ano ang sabi sa talata? Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kaya kung na kay Kristo ka, bago kang nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. O yung mga gawa mo nung wala ka pa kay Kristo. Yung gawa mo sa sanlibutan, manginginom ka, sugarol ka, o nagbababae ka. Magmula nung tinanggap mo sa iyong puso ang ating Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Diyos, ay sinasabi sa talata, sila'y pawang naging bago. Kaya nagbago ka na nung tinanggap mo na si Kristo. Dati, nakikita sa'yo. Andiyan, pasuray-suray ka, lasing ka. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi na nakikita sa'yo, sa iyong buhay. Na nanginginom ka, pasuray-suray. Ganun yun. New life, new heart. Hindi nawala sa atin ang makasalanang kalikasan nang tanggapin natin si Kristo. Sinabi ng Biblia na nanatili sa atin ang kasalanan at nakikipagbaka tayo ng ating lumang makasalanang kasalanan. Itinangis ni Apostol Pablo ang kanyang personal na pakikipagbaka laban sa kasalanan. Mababasa natin sa Roma. Sa Roma chapter 7, verse 15 hanggang 25. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? 15 pala. 15. Start tayo sa 15. Ganito ang wika ni Apostol Pablo. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. O ano yung kinapuputan niya, yung ginagawa niya? Yung masamang mga gawa. Ayaw niya ngang gawin eh. O nagagawa niya. Sa 16. Ngunit ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako sa mabuti ang kautusan. Ano sabi niya? Kung ang hindi ko ibig ay siyang ginagawa ko, yung masama, ay sumasang-ayon ako sa mabuti ang kautusan. Sa 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya yung may kasalanan tayong kalikasan eh, yung binana natin sa ating mga magulang, nakatatak yan sa katawan lupa natin. Sabi, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sa 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid,
ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Kasi yung pag-iisip ng laman, pag ayan ang iniisip mo, magagawa mo yan eh. Nasa laman eh. Sabi niya, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sa 19, patuloy tayo. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya pong ginagawa. Kaya nga sinasabi ng iba, mas masarap gawin yung bawal. Di ba? Yung masama, di ba? Sa 20, datapwat ko ang hindi ko ibig ay siya pong ginagawa. Ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kasi yung may kaluluwa tayo eh. Ayaw ng kaluluwa natin na gumawa ng masama. Pero umiibabaw yung kasalanan na nagagawa niya. Mas lamang yung kasalanan. Kaysa sa spiritual na niya, yung kaluluwa natin ayaw gumawa yan kasi kasama ng espiritu ng Diyos yan. Sa 21. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Kahit gusto mong gumawa ng mabuti, ay nangingibabaw yung masama, ginagawa mo pa. Ganun nangyayari. Sa 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Ano yung sangkap natin ng katawan? Ito yung gumagawa ng kasalanan. Yung sangkap natin ng katawan. Ang pinakamasama, yung mata. Ito yung ito yung salamin ng buhay natin. Itong kamay, bibi. Yan ang gumagawa ng kasalanan, masama. Yung sabi sa 22 ba yun? Sabi, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Nakikipaglaban. Yung mabuti, nakikipaglaban sa paggawa ng masama. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kaya yung makasalanan, yung katawan natin, yung sangkap natin, yun ang gumagawa ng kasalanan. Sa 24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya yung ipinaglilingkod natin ni Apostol Pablo ay sa kautusan at pag-iisip ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya nga ginawa yung kautusan dahil sa kasalanan. Diba? Maliwanag ang sabi sa talata. Ngunit tinutulungan tayo ng Diyos na ating pakikipagbaka laban sa ating makasalanang kalikasan. Nananahan sa bawat mananampalataya ang banal na Espiritu
at siya ang nagbibigay sa kanila ng lakas, kapangyarihan, kinakailangan upang mapagtagumpayan. Mabasa natin sa unang Juan 3:9. Malapit na tayo. Ganito ang sinasabi, ang sinuwang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang bini ay nananahan sa kanya, at siya ay hindi maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kaya kung ipinanganak tayo ng Diyos, hindi tayo nagkakasala. Ang ganap na plano ng Diyos para sa atin ay ang kumpletong kabanalan sa oras na makita natin si Kristo ng mukhaan. Mababasa natin sa unang Tesalonica, chapter 3, verse 13. Ganito ang sinasabi, upang patibayan niya ang inyong mga puso na walang may pipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Sus na kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Alin nagpapatibay sa atin, sa ating puso? Ang sabi, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang lahat ng mga banal. Sa pamamagitan ng kanyang natapos sa krus, pinawi ni Jesus ang puot ng Diyos dahil sa kasalanan, nagkaloob sa mga mananampalataya ng tagumpay laban sa kanilang makasalanang kalikasan. Mabasa natin sa unang Pedro, last two verse. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahon, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsisigaling kayo. Ano sabi sa talata? Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy o ng krus, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. O yung mga sugat, mga hampas sa kanya, yung pala ay nagsigaling tayo. Sa kanyang muling pagkabuhay, nag-aalok si Jesus sa bawat isa ng buhay na may ganap na kalayaan mula sa makasalanang laman. Inutos sa lahat ng mga isinilang na muli. Mabasa natin sa Roma, chapter 6, verse 11. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Patay na tayo sa kasalanan, ngunit binuhay tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming salamat at palakpakan natin ang ating Panginoon. Merry Christmas.